ayan. Dito naman tayo. Andito na naman tayo. So, para bago naman yung ano natin, topic. Hindi lang puro yung matutulog na. Yan. Ano tayo? Video tayo. Magtitiklop tayo ng damit. Buti at hindi umulan kanina. So, natuyo yung ano. Natuyo naman yung ating nilabhan. Yan. One down. So, ang video natin na to is pang ano na, pang 7th day na din. Ang 7 araw ng ating 30 days challenge. Yan. Mga luma na. Mga lumang panloob. So, pang 7th day na tayo ng ating 30 days challenge. Ngayon, hindi na yung ang pagsasalita ko sa sa harap ng camera. May butas pala. Ayan, butas na yung mga damit. Hindi na stiff o ano tawag sa Tagalog ng stiff? Yung matigas o yung pilit. Yun, parang ano na. Kalmado na. O ano, parang relax na yung the way ako magsalita sa harap ng camera. Tapos, yun na. Siguro ang papansin ko lang medyo minsan na wawala yung ano, na off topic tayo. Ewan ko lang bakit kasi minsan alam naman natin na yung ginagawa lang natin is yung random video lang na pagre-record ng sarili natin. So, minsan nawawala tayo sa topic, which is I think normal lang naman. Pero alam ko naman na may may kaya pa tayong improve sa ating ginagawa. So, yun. Busy nga pala kanina sa office. Daming trabaho. May tinatapos kaming project. Interior project. So, within 2 months yung yung turnover. Pero yung furnitures namin is halfway pa lang. So, ayun, medyo kailangang sisitagan pa. Siguro baka bukas o sa susunod na araw try nating mag overtime pala kasi wala namang bayad yung overtime namin. Alam mo na, dahil nga managerial position daw, kaya wala kang bayad sa overtime. So baka yun, baka mag-extend tayo ng mga mga 2 o 3 oras every other day. Kasi nga pag naman nagluluto pa ng hapunan. Kasi ang style namin dito, kasama ko, salitan kami sa pagluluto ng hapunan. So, ayun, ang maging siguro, kanina ako ang nagluto ng hapunan, baka bukas mag-overtime ako, mag-extend siguro ako ng 2 oras
titingnan natin kung anong magagawa natin sa 2 oras. Kasi alam naman natin na 2 oras. Pero ano na din, siguro pag 2 oras, ang gagawin lang naman ay sa 2 oras may magagawa na din, may matatapos na. Kasi ang ginagawa lang naman pag yung order galing sa showroom ay repeat order naman yun siya. So ano lang ng folder para sa bagong order at ipiprint yun para sa production. So mabilis lang naman yun siya. Kaya lang ang mga part lang doon ay yung may mga metal parts na kailangan talaga siyang i-rename mo lahat ng metal parts according sa bagong job order. So yun, medyo matagal-tagal yung process na yun. So ayun, pag halimbawa nag-overtime tayo bukas, hindi doon tayo magkikwentuhan sa opisina. Sasamahan niyo ako. Baka mamaya ay masarap ang pagdo-drawing. May kasama pala sa likod. Pero hindi naman. Wala naman. Kasi hindi naman siguro, hindi naman bukas yung third eye ko. Kaya, yun. Hindi naman ako nakakakita ng mga ng mga nagpaparamdam o yung mga mga tawag dito. Ang tawag sa Tagalog noon, hindi ko masabi. Hindi ko siya ma-explain sa Tagalog kasi alam nyo na, hindi naman tayo pinanganak na Tagalog. Tayo ay pinanganak na Bisaya. Hindi talaga Bisaya kasi Mindanaoan naman ako. Pinanganak akong taga Mindanao. Kaya yun. Hindi lahat ng words ng Tagalog ay alam ko. Marunong ako minsan nakakaintindi pero hindi lahat ay alam ko. Marunong akong mag-Bisaya at Cebuano at marunong akong mag-Hiligaynon. Yun. So, ayun. Yun ang plano natin bukas. Siguro tayo, overtime tayo. Saglit. Saglit lang naman. So, magkukumute ako bukas ng gabi. Ganun pa rin naman, mabilis lang naman para sana lang hindi umulan. Kasi pag umulan ay mababasa tayo. Kasi nga, ang sinasakyan dito ay yung tuk-tuk na tinatawag. So, pag galing doon sa opisina, 2 sakay. Swerte lang pag may bus. Yan. Pero pag walang bus, hindi sasakay ka ng tuk-tuk. 2 biyahe. 2 sakay. Itong mga long sleeve na pang-opisina, tinitiklop ko lang na pa ganito kasi dinadala ko dun sa may opisina at pinapa-plancha ko na lang sa labas. May mga kasi doon namamalansya. Babayad ka lang ng 10 rupya o 10 rupees, 10 Indian rupees sa kada isang long sleeve. Yan na.
Marunong naman tayong mamalansya kaso lang ano, magaan kasi yung plancha dito. Kaya ano pa rin, hindi na pipres ng ayos. Kasi pag pinapa-plancha namin sa labas, yung ang ginagamit nilang plancha ay yung ano, yung mabigat. Yung pang industrial na plancha. Yun lang. Yung mga bagay dito. So sa mga ano dyan, mga may katanungan dyan, mga gusto nyo magtanong tungkol sa India, tanong kayo, mag-comment kayo. Huwag kayong mahihiya. Ito, papakita ko sa inyo pera ng India. Oh. Yan, 20 rupees. Yan, 20 rupees. Ang halaga niyan sa peso ay 15. So, mas malaki pa rin ang peso kumpara sa Indian rupees. So, ang tanong, baka magtatanong kung hindi ba lugi. Sahod. Ang sahod naman kasi namin ay naka US dollar. Sa aming mga foreigners lang. So, naka US dollar siya. Tapos, pag dinideposit sa bangko, kina-convert na lang into rupees. Kasi may Indian bank account kami dito. So, ang sahod namin, dito namin natatanggap. Yun. Tapos, pinapadala na lang namin sa pamilya. Yun lang ginagawa namin. Madali lang naman yung processing ng pagpapadala. Wire transfer naman siya. Yung gumagamit ng Swift code. So, bank to bank wire transfer. Madali lang. Mag-fill up ka lang ng form, tapos sasubmit mo lang doon sa bangko mo. Meron din namang mga mga money transfer apps na regulated ng India o Reserve Bank ng India. So, yung mga money transfer apps na yon, naka-tie up yung naka-connected siya sa bank account mo. Tapos yun, didiretso na lang, pa-process mo na lang. Kaso lang na-block yung account, yung account ko doon. Ewan ko kung bakit. Kasi ang sabi ng ng apps, ginamit ko daw siya sa gambling. So ayun, naka-block siya. Hindi ko lang sure kung saang apps, kung saang kung saang gambling site nagamit 'yon. Hindi ko lang alam, hindi ko lang sure din kasi hindi naman ako nagagambling talaga. So hindi ko siya ginagamit sa gambling. Ang ginagawa ko naman kasi doon is dati pag nagpapadala na ako ng pera, yung pera ay pupunta diretso sa bank account ko doon sa Pilipinas o minsan naman ay sa GCash na pinapadalhan ko. Kaya hindi ko lang sure kung saan. Kasi yung apps na yon, once na blacklisted ka dahil sa gambling, hindi mo na ma-open mo uli yung account mo kahit mag-register ka ng bagong bank account o bagong pangalan, bagong numero. Hindi ka na tatanggapin nila. Kasi magsasubmit ka kasi ng mga documents mo. So, ayun. Maliban lang siguro kung bagong documents yung isasubmit mo o bagong numero, or maybe gagawin mo is makisuyo ka sa mga kakilala mo, sila yung mag-register tapos ikaw yung gagamit. Pwede naman yung ganun. Kaso lang yung bank account mo nga lang matitrace pa rin nila.
sobrang stricto ng apps na yun. Yung yung apps yun? Kalimutan ko. Yung isa Neteller, mga UK based na mga money transfer apps. Maganda sana siyang gamitin. Kaso nga lang yun, na blacklisted ako, so hindi ko na siya magamit. Mabilis siya lalo na pag GCash yung tatanggap, mabilis lang siya isang araw. Pag send mo ng pera, tatanggap agad sa GCash. Pag bank account naman, minsan medyo delayed siya. Dahil nga dadaan siya ng ng Bangko Sentral yata. Regulated kasi ng ng Bangko Sentral yun din. So lahat naman ng pumapasok na pera sa Pilipinas ay dumadaan sa ng Bangko Sentral. Yun. So kung may mga interesado doon sa sinabi kong apps, yun ay Neteller at saka yung isa, Skrill. Hanapin nyo Skrill. Skrill. Yan. Maganda siyang gamitin. Skrill. Saka yung Neteller, medyo magkaiba yung presyo nila. Medyo mahal yung charges sa mahal ng kaunti. Yung charges ng Skrill, ng Neteller kumpara sa Skrill. Pero pareho lang yung processing nila. Mabilis lang din mag-register doon pag pag may mga documents ka. Lalong na pag pag anong tawag dyan? Yung connected na yung bank account mo sa account mo sa Skrill or sa Neteller. Madali lang mag-process ng padala. So, ayun lang. Patapos na tayo. Yan, last na. Pahaba na din ang pintuhan natin. So, yan guys. Sa mga may katanungan dyan, message lang kayo, comment lang kayo. Sa mga gustong mag-subscribe din dyan, thank you so much. I really appreciate you. Malaking bagay na yon. So, yan. Pero wala naman sa pilitan kung ayaw. It's okay lang naman. Yung ginagawa natin ngayon is 30-day challenge lang naman sa sarili natin kung saan natin kaya abutin yung 30 days. Kasi alam naman natin na nafe-feel ko kasi na sobrang hirap din pala talaga ng buhay ng isang vlogger. Yung magpupursige kang araw-araw kang magkukuha ng video. Lalong-lalo na yung wala ka pang 40, yung hinahanap mo pa yung kung anong topic talaga yung gusto mong pag-usapan sa vlogs mo. Yun, sobrang hirap pala talaga. So ito naman sa akin ay meron tayong guide kasi nga ang ginagawa natin is 30 days challenge natin na kukuha ng makikipag-usap sa camera, kukuha ng video ng ating sarili. Kaya meron tayong guide na sa ginagawa natin na pagkuha ng video. So ayun lang, hanggang sa susunod. Thank you so much sa mga manonood, sa mga thumbs up or thumbs down dyan. Highly appreciated pa rin. Sana laging thumbs up para masaya. So ayun, maraming salamat. Ingat po tayo palagi. God bless.